Australia and the United States also share, in my view, a commitment to upholding international rules of the road, including freedom of navigation. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. And Mr. Prime Minister, today we renewed our commitment to defend the values that are at the heart of this alliance. And we continue to stand as one to forge a better future for both. Ayan mga utol, napakalinaw niyan ha. Napakalinaw niyan. Kapag umatake itong China ay may invoke yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay? Sa madalit sabi, magre-retaliate na tayo. Pwede na tayong rumesback kumbaga sa ating salita. Pwede na nating resbackan yan. Kaya lang, palagay ko talaga, ito'y hindi na maglalalayo. Yan na yung patutunguhan yan dahil sa walang tigil itong China. Isipin nyo, paano natin mapapaalis yan China dyan sa mga teritoryo natin kung nasa isip nila, kanila yung mga teritoryo na yan at tayo ang nangaagaw lamang sa kanila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil patindi ng patindi ang tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea, dahil patindi din ng patindi ang ginagawang aggression ng China mga utol dyan sa ating mga teritoryo. At ngayon parang lalo pa nilang pinaigting na gusto na nilang hatakin yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal mga utol. Pero eto kagandahan dito, dahil hindi papayag ang ating Pangulo na maagawan tayo ng teritoryo ng Pilipinas, pero sa maayos na paraan nila dinadaan. Ngayon, etong mga utol, bagong utos ng Pangulo, huwag magpatinag sa China at tuloy ang misyon. Ito'y mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya mga utol, yan lang po. I-all nyo para maganda. Pakilike na rin yung video. Game na at mamaya papakinggan natin yung mismong statement ni President Joe Biden hinggil sa usapin na ito sa West Philippine Sea. Pagka nagkaroon ng giyera, Philippine Coast Guard will be under the armed forces of the Philippines. Sama-sama po tayo. Tuloy-tuloy yung ating mga joint exercises, joint patrols, joint sails dito sa West Philippines. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pangulong Marcos inutusan ang hukbo na huwag magpatinag sa China, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi nitong Martes ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang paghahatid ng mga supply para sa BRP Sierra Madre ay mananatili sa pamamagitan ng dagat sa kabila ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa pagtatanong kay General Bronner kung ano nga ba ang mga panibagong utos ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines, ito po ang sagot niya. Well, kahapon nga na nung nagtatawag ang ating Pangulo, who is also our Commander-in-Chief ng Command Conference, ay kaagad-agad tayong pumunta dun sa Malacanang. And we briefed the President kung ano yung talagang nangyari, yung totoong nangyari, yung hindi propaganda ng China. So, we explained to the President na yung nangyaring collision, yung nangyaring pagbangga, was intentional by China, by the Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. So, ang utos po ng ating Pangulo is that unang-una sa parte po ng Department of Foreign Affairs ay kailangan maghain tayo ng protesta. And he also ordered the Philippine Coast Guard to conduct an investigation. Dahil po yung investigation na ito, this will be the basis
of yung protest natin before international maritime bodies. Sa atin naman po, sa Armed Forces, ay inutos po ng Pangulo na tuloy-tuloy yung ating resupply mission because that is our obligation. Dahil may mga sundalo po tayo dun sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoals, so kailangan supportahan muna natin. Sa bagong teknik na Teka lang, pinag-aaralan mga ngayon sa resupply mission sa West Philippine Sea. Teka lang mga utol idudugtong ko lamang kasi on the contrary, yung aksyon na ginawa ng China ay talagang inamin naman nila. At sinabi nila talaga na magte-take kami ng necessary measure o kahit ano pa man na dapat namin gawin kasi pinaglalaban namin ang aming soberanya. Yan po yung statement ng China, okay, ng Foreign Ministry ng China. At para mas malinaw sa atin lahat, eto po yun, ipi-play ko ulit. 中业岛是中国领土，非方非法侵占中业岛，严重侵犯中方主权。中国军舰在中业岛附近海域航行巡逻，合理合法。 Ayan mga utol, no? Nakita nyo na. Kumbaga, sa isip nila, tama lamang ang kanilang ginagawa. Sa madalit sabi nga, binabaliktad ang pangyayari kasi feeling ng China tama sila dahil pinaglalaban nila ang kanilang teritoryo. Hindi nila iniisip o wala sa isipan nila na sila'y nangaagaw ng teritoryo. Yan po yung pinalalabas nila sa buong mundo kasi nga gusto nilang sakupin ang buong South China Sea, yung kabuuan halos, so 90% ng South China Sea to be exact. At the same time, sasabihin nila na hindi naman nila sinasakop, kinukuha lamang nila ang kanila. Parang karapatan nila yun at tayo yung mali na nandun tayo. Okay, yan po yung malinaw na pinalalabas nitong China. At mamaya ipi-play natin ang statement ni President Joe Biden tungkol sa nasabing pangyayari. Okay, tuloy muna natin. Ayaw mag-play ng... Kung saan dapat na nga ba gamitin ang mga mabibilis na barko ng Navy o Coast Guard para hindi na tayo mahabol ng China Coast Guard. Well, pinag-aaralan po natin yan, Manong Deo. Kasi nga ho, may mga sensitivities. Kung maalala ninyo yung nangyari sa Scarborough Shoal noon, tama, standoff. Philippine Navy ship yung umarap doon. So ang hinarap din ng China is yung Navy nila, yung People's Liberation Army Navy. So yun pong iniiwasan natin, yung Navy to Navy ang magbanggahan. Kasi kung Navy to Navy ang magbanggahan, medyo ibang usapan na po yun, ano? So ang ginagawa po natin, yung Unaiza May 1 and 2, these are actually civilian boats na ginagamit po ng Philippine Navy sa pag-resupply ng ating sundalo. But we are looking at all possibilities. Tinitingnan po natin na baka ang gamitin natin next time ay yung mga mas mabilis na mga barko. Marami din ang napapatanong sa ating mga kababayan kung bakit ayaw nga ba gumamit ng ating gobyerno ng helicopters upang maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Sinubukan na po natin yan, Manong Deo, noon. Pero ang problema, konti lang po yung supply na kayang dalhin. Pero of course, yung mga helicopters natin, hindi niya kaya yung mula dun sa Palawan hanggang dun sa Ayungin Shoal, masyadong malayo po, ano? So hindi niya kaya. But again, we are looking into all possibilities. Marami pa tayong pwedeng gawin. Sa pagwawalang bahala at pagbabalewala ng China sa mga protesta ng Pilipinas laban sa aksyon nila sa West Philippine Sea, dito ay sinagot ito ng ating AFP. Alam niyo po, Manong Deo, ang importante yung talagang mapalakas natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Tama. So, nananawagan kami sa ating mga senador, sa ating mga congressmen na suportahan po yung modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kailangan po natin talaga makabili ng karagdagang mga barko, mga jet fighters. Kung pag-uusapan Mga utol, yun yung malinaw. Kailangan talaga natin palakasin at paramihin ang ating mga asset kasi hindi natin kaya suportahan yung mga tinitingnan natin o yung mga teritoryo natin dyan sa ating mga katubigan. Kaya nga tayo tinatalo ng China sa pambubuli dahil nga mas marami yung presensya nila. So isa yan sa mga hakbang ng ating gobyerno na dapat nilang gawin. Ngaya lang, ang problema dito mga utol, pagdating dyan sa Kongreso at sa Senado ay may mga tutol pa. Okay? Alam nyo kung sino yung mga yun, no? At
yung mga tumututol sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas na ang layunin naman ay may pagtanggol ang ating mga teritoryo kasi nga po nandyan na yung threat ng China. Naaagawan na tayo ng teritoryo hanggat saan yan, 'di ba? Ngayon, isa pa sa mga plano ng ating gobyerno ay yung Joint Maritime Patrol kasama ang ating mga alyado na tinututulan pa rin ng iba nating mga kongresista at sa Senado. Anyway, mga utol, eto po, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mismong statement ni President Joe Biden ng Amerika tungkol dito sa tie-up natin sa kanila. Okay? So eto na yan mismo mga utol para malinaw lamang sa ating lahat sa mga nagdududa dyan. Look, Australia and the United States also share, in my view, a commitment to upholding international rules of the road, including freedom of navigation. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. And Mr. Prime Minister, today we renewed our commitment to defend the values that are at the heart of this alliance, and we continue to stand as one to forge a better future for both. Ayan mga utol, napakalinaw niyan ha. Napakalinaw niyan. Kapag umatake itong China ay may invoke yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Okay? Sa madalit sabi, magre-retaliate na tayo. Pwede na tayong rumesback kumbaga sa ating salita. Pwede na nating resbackan yan. Kaya lang, palagay ko talaga, ito'y hindi na maglalalayo. Yan na yung patutunguhan yan dahil sa walang tigil itong China. Isipin nyo, paano natin mapapaalis yan China dyan sa mga teritoryo natin kung nasa isip nila, kanila yung mga teritoryo na yan at tayo ang nangaagaw lamang sa kanila. So hindi sila aalis. Sa diplomasya, hindi sila aalis. Napakarami ng pag-uusap, paghahain ng kung ano-ano, wala naman silang ginagawa. Anong kalalabasan yan? Anong pinaka-option natin? Wala na. Magpalakas ng presensya. Pag nagpalakas tayo ng presensya kasama ang ating mga kaalyado, stand off na mga kasunod nito. Kasi hindi naman sila aalis. Ang pinaka magagawa talaga ng Pilipinas, palagay ko, ito yung mga opinion ko lamang, paalisin sila by force. So paano magagawa yun nang hindi magkakaroon ng violenting action? 'Di ba? Magiging ano na to yung commitment na to ng Pilipinas. Ito yung alangan naman umayaw tayo. Alangan naman payagan na lang natin ang China na agawin yung mga teritoryo natin. Hindi naman tayo papayag. So, hindi rin naman naaalis ang China. Anong kalalabasan? Para na tingin ko na-picture nyo na, no? Na-figure out nyo na kung anong magiging kahihinatnan nito. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Tuloy na muna natin. Ito talagang China. Ang pinakasolusyon nito, umalis ang China dyan sa ating mga teritoryo. Yun ang pinakamagandang mangyayari. Pero kung hindi, iba ang kalalabasan nito. Usapan naman ang Mutual Defense Treaty natin sa Estados Unidos, kung ito ba ay mai-invoke dahil sa ginawa ng China. Nilinaw ito ng ating AFP at alam naman nating maraming kakamping bansa ang Pilipinas at marami nga ang nakasuporta sa Pilipinas patungkol sa bagong insidenteng banggaan sa West Philippine Sea, kaya naman ay magkakaroon tayo ng joint sale kasama ang mga kakamping bansa sa West Philippine Sea. Yes. Yung ganitong mga sitwasyon, Manong Deo, hindi pa po kailangan i-invoke yung NDT. Yung mga mas malalang mga atake. Tama. A deliberate attack, for instance, on our Philippine ships, or an attack dito sa ating teritoryo would necessitate yung pag-invoke natin ng NDT. Pero kung yung mga ganito lang na maliliit na pagbangga ay hindi muna. No? Yes. However, Manong Deo, ang gagawin po natin ay yung ating mga allies at partners, yung mga like-minded nations, ay magsasama-sama po tayo. Tuloy-tuloy yung ating mga joint exercises
joint patrols, joint sails dito sa West Philippine Sea. Nang sa gayon ay makita ng kahit na sino man, no, na talagang united tayo with our partners and allies. Nilinaw din ng ating AFP ang pagtatayo ng Pilipinas ng artificial island para maging base militar, ay magiging labag sa international law. Well, meron po kasing tayong sinusunod na mga batas, international laws, katulad ng UNCLOS, at pinagbabawal po yung paggawa nitong mga artificial island. So, talagang ang China ay lumabag dito sa usapang ito, sa batas na ito, international law, by building their artificial island. So tayo, hindi po natin gagawin yun because we believe that we want to follow international laws. And mga utol, napakalinaw nun sinasabi ni General Browner Jr. Na kaya hindi natin nilalagyan ng mga facilities o kung ano pa man yung ating mga teritoryo dahil nga contested pa yung iba. Okay? So bakit naglagay ang China? Yun na nga, kakasabi niya lang, malinaw na hindi ginagalang ng China yung international law. Tayo po yung sumusunod lang talaga doon. At uulitin ko lamang ang palagi kong sinasabi at palagi ko naririnig mula sa ating mga authorities na tayo po ay dumidepensa hindi po tayo oopensa. Ngayon, para nga ma-invoke ang Mutual Defense Treaty kailangan ng armed attack. Ngayon pag umatake ang China sa Pilipinas o kahit ano, kakasabi lang na President Joe Biden, doon na may invoke. Yun na, magsisimula na talaga ang gera dyan. Okay, so ano masasabi nyo dyan? Sana wag na yun lumala. Sana matauhan, mamulat itong China. Sana hindi naman natin alam yung katakbo ng kanilang mga utak. Kasi ilang beses na silang pinatawag na US, ng United Nations, ng kung ano pa, no? Nakipagpulong sa Pilipinas, sa ASEAN, wala naman nangyari, paulit-ulit pa din. Kaya nga gamot, baka mauwi tayo sa huling option na kailangan na natin kuhain ang ating mga teritoryo by force. At yun ang iniiwasan ng ating gobyerno. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat kay Aerial TV. Maraming salamat sa inyo. Hanggang doon lang muna. Pero ang pinapalabas natin dito ay hindi talaga tayo pumapayag dyan sa ginagawa at sa gustong mangyari ng China. Sana naman yung ilang mga Pinoy ay magising na at tuluyan tayo magkampi-kampi at magkaisa hinggil dito sa nangyayari dito sa atin. Tayo'y magkampi-kampi mga utol. Huwag na kayong magpapaniwala doon sa mga inilalabas ng China, ng mga puppet ng China dito, yung mga binabayaran di umano na kung ano-ano pa mga nilalabas nila na pinapalabas mali pa ng Pilipinas at mali ng anong klase mga Pinoy kayo, mali ng United States. Ayan na inaagawan tayo ng teritoryo ng China. Yan ang napakalinaw. Dapat tayo magkaisa sa paglaban dyan. Pag sinabi kong China, lilinawin ko, Chinese government yon, hindi yung mga Chinese people, Okay? Hindi natin kaaway yung Chinese people, yung Chinese government. Kasi yung gobyerno nila ang nagsasanction ng mga ginagawa nila dyan. Maraming salamat sa inyo. Pa-comment na lang ang inyong opinion at mga alburuto. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.